Hello po sa inyo. Magkukwento lang ako ng konti. 10 years old pa lang po ako, kilala ko na si Padre Pio. Kasi po, ang lolo ko, hindi pa yata siya even na-beatified. Deboto ang lolo ko kay Padre Pio. After quite a while, dahil ang devotion ko more is Infant Jesus of Prague because of my studies, ayos naman. Nung lumipat kami ng subdivision dito, ang chapel na Santo Niño, okay sabi ko ganun. And then, when I was already retired from my profession, patuloy na gusto kong pagsilbihan ang Panginoon. And the best way that I can do that is through teaching. Kasi po, by profession, teacher ako. I was very proud to be a part of the Padre Pio ministry and ako po ay taga-Comcare. Parang after quite a long while, nag-reunion kami ni Padre Pio. At ito ang pinakamagandang parte ng sharing na to. In 2017, I passed out because I have a rare disease of the blood. And this is cytosemia, I think they call it like that. So, kabaliktaran po yun ng dengue. Instead of 550 ang platelets, 550,000, a million plus po. So, I passed out and I was brought to the hospital. For 1 week, I felt so bad. And my children were saying, Mommy, bakit ikaw? Nagsaserve ka naman. Matagal kang nagturo. Matagal kang ganito. But truth to tell, talagang down na down ako. Sabi ko nga, siguro masyado akong mayabang. Pinitik ako ni Lord. So, after quite some time, after a week actually, at walang yabang po yan, I accepted it. And I said sa mga anak ko, chill lang kayo kasi pagsubok ito. For the longest time that I haven't had any tonsillitis lang po at saka flu ang nararanasan. And then, yun nung nag-reunion yung mga sakit ko. Merong cytosemia, merong sa BP, merong CKD, 4th stage po ng CKD. Well, ang inilapit ko po kay Padre Pio, yung CKD ko because I was nearing dialysis. I was advised for 6 months, you will be having your dialysis. I prayed so hard. And nagkataon lang na yung pong binigay na beads ni Padre Pio na novena. Hindi ko tinigilan. And yun na nga po. Sabi ko, kung ganito to, si Padre Pio, sabi nga ng lolo ko, si Padre Pio, ano siya? May mga sugat siya sa kanyang mga kamay. At dahil bata ako noon, sabi ko, bakit hindi mabaho? Hindi, kasi amoy roses. And I was not looking for a grand miracle. Sapat na yung buhay pa ako. Although, of course, skin and bones ako. Alam niyo kasi, sabi ko, hindi na ako makakapag-miniskirt. Pero, that was an empty consolation. But all in all, sabi ko, Padre Pio, tulungan mo ako. I was also praying directly to Mama Mary and to Jesus. So, for over a month, until such time, from 21 pills each day, konti na lang po ngayon, 16 na lang. Okay lang po yun. Basta, buong puso po ako nagpapasalamat. Una, kasi hindi ako nawala ng loob na ganun kasadlak. And now my children understood what this is all about. Dahil mayabang kasi ako di ba? So, ngayon, ang panalangin ko na lang, magawa ko ng mabuti ang pagkatekais para sa Comcare, para kay Padre Pio, para kay Jesus. At patuloy ko pa rin gawin ang gawain ko
being a scholastic teacher. According to Padre Pio, I recommend come and come all the time.